Uh, right, so magandang araw sa inyo. Siyempre, JDB po ang inyong abang lingkod. Okay, ngayon ito ha, pansinin nyo rito yung ginawang pagpalag ni FL sa mga naninira sa kanila. Yung may portion na rich or poor, may class naman tayo. Maharlika, wala ka raw class. Tulad po ng sinabi ng asawa ko 2 weeks ago sa kanyang kick-off rally, yung Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It's a master plan for genuine development for the benefit of all our people. So when you hear the words Bagong Pilipinas, what this really means is that both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Ayun. So, akala nila si First Lady manhid. Diba? Akala nila walang pakialam. Diba? Kaya kayanin lang nila pagsalitaan ng hindi maganda, siraan ng ganun-ganun na lamang. Oh, ayun na, nagsalita siya mismo. Diba? O, balikan natin. Uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Napakasakit. Mga salitang napakasakit. Mga pagbabatikos. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang Bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po nating mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our Bagong Pilipinas. Okay. Diba? Alam niyo, grabe yung paninirang ginagawa nila Maharlika rito. Meron silang, hindi ko lang kayang ipakita sa inyo rito eh. Pero pinost nila Maharlika yon. Yung meron daw itong sex video. At meron silang pinost na picture ng matandang, may edad ng babae na nakabukaka. Tapos etong isang kaibigan natin, hinanap niya yung source kung saan po nakikita yon. So merong keyword na tinype siya and then yun nga ibinigay sa akin kanina para malaman kung saan nila nakuha. Okay, so ito pala, nabawasan na yung, kumbaga na-trim na. So, papakita ko sa inyo. Hindi ko papakita ng mga nakaraan eh. Yung ipinost na yan nila Maharlika. Pero ngayon, eto, tignan nyo ha. Kung gaano ka walang hiya ugali ng mga taong yan. And si dating Pangulong Duterte, tama po kayo, di ba? Yung mga pananalita niya hindi maganda. Yun ang mga pagpato ng kung ano-anong akusasyon kay PBBM. Masakit daw. Sabi ni FL. Siyempre tao rin yan eh. Asawa yan, masasaktan talaga yan. Coming from the private sector. Di ba? Maganda ang antas sa ating lipunan. Abogada, professor. Ano pa? Kumpara rito kila Maharlika. Kikipay Labum. Okay, so ito mga kababayan. So ito yung picture. Yung sinasabi ko sa inyo. Okay, so ano nga natin? Para teka ha. Okay, here we go. Ayun, so ito ho yung picture na inilabas nila, ipinost nila to kung nagkakamali sa Instagram, o not Instagram but Twitter. Ito raw po si si FL
Lang eh, kung titignan mo naman yung mukha, pakalayo naman, oh. Oh. Alam niyo yung mga kahayupan nila, nitong mga DBS na to, ginawa rin po nila noon yan, kay Leila de Lima. Sinabi nila na merong sex video. Di ba? Oh, ito yung yung napagkunan, no, naked.chicks.org. Yan. Ganyan sila kawawalang hiya. Di ba? Sus Maria Josep. Yun, maraming naniwalang mga eng-eng. Yan ang pagkakamali nila. Ngayon, ang sa tanungan ng iba, pwede ba na demandahin sila nito nila FL? Well, ang mga libelous statements po kasi ngayon, nilinaw na ng Korte Suprema recently na ang prescriptive period po hindi po 16, 13, 14 years katulad nung nangyari sa kaso ni Maria Ressa. Bagkus ito po ay 1 year magmula po sa paninira. Okay? So, ganun. Oh. Pero, alam nyo ho, nako, di natin masiguro, baka mamaya may magpasa. Di ba? Tignan, sa ako, ang hangad ko talaga rito, sampahan sila nila Atty. Lisa ng kaso yung mga tao na yan. Dahil ang akala nila, tawag dyan, mapapabagsak nila ang gobyerno nang dahil sa ganun klaseng sistema na sobrang napaka below the belt. Sabi nga ni Direk Freddy, hindi lang po below the belt, kung hindi, pasok na sa intestine. Maria Josep. Well, naalala ko lang din yung sinasabi ni Katrina, di ba? Na yung mga China-based, lalo na yung PCOO boss dati, si Andanar, na funded ng China. Di ba sabi rin ni ni Senator J.V. Ejercito, na itong mga influencers na nagpunta-punta pa ng China, 2 weeks doon. Di ba? Taon-taon yung ginagawa ng China, yung mga influencers, pinapupunta roon para ma-brainwash o baka naman ma-operahan. Hindi ko na-operahan na-operan. Di ba? And sa magkano sabi niyang halaga? 7 million. And what I heard is 7 million per month. Sipin mo yun, yung mga bigatin doon. Kahit na 1 million per month lang yan kayamanan na yan. Sabi ko nga yan, ganyang sweldo para sa akin, kinabukasan na yan Di ba? Tapos ganun lang ang gagawin nila, maninira lang sila. Dahil hindi pumapalag. Ay nako, pero mainam yung binanggit ni Katrina, hindi ho na, alam niyo yung sinabi ni Katrina Enrile, hindi ho sila nakapalag doon. Anong ginawa nito ni Martin Andanar? Nag-post lang ng picture ng corned beef ng Delimondo at saka sa mga Enrile kasi yun yung Delimondo, tapos yung Pure Foods corned beef. Yun lang. 'Di ba? Hindi siya nakapalag doon. Kasi unang-una, ito pong si Martin Andanar, talaga namang bahagi na po ito ng anchor na po siya ng CGTN. Pagkatapos lang rin yan nitong pagpunta roon nila PRRD at saka nila Kibuloy noong July. 'Di ba? Yung collab ng SMNI na sinasabing hindi naman natuloy. At isa pa sa mga tawag diyan mapanira. Okay? Dito po kay PBBM, wala hong iba kung hindi ito pong ahas na puti. Si Senator Amy Marcos. Bakit naman nadamay dito? Si Maharlika ang dapat niyang sagutin. Ay si GTN sa atin, GTNR. Ano yung GTNR sa China? Hindi, si GTN yung sa China. GTNR naman sa atin. Okay, thank you. I stand corrected. Diba? Pero itong pinakamatindi, itong si Senator Amy Marcos. Ngayon siya naman po, tignan nyo look at the irony. Siya meron na siyang final warning kay Baste. Ito naman pong si
tong tatay ni Baste, may final warning na rin kay BBBM. Na i-push nila yan, yung secession ng Mindanao, yung separation ng Mindanao mula sa Republika natin, kakasuhan sila. Nagpaalala na ang presidente, labag sa saligang batas. Diba? At nagbigay ng warning na may kaso talaga yan. At ipinatutupad ang pagkakaso sa mga agsusulong ng ganyan. Pagre-rebelde sa gobyerno natin. Oh. Ay nako. Hindi natin alam kung ano yung sekreto ni Senator Amy Marcos. Kung bakit tiklop na tiklop siya sa mga Duterte. Di ba?